emergency vehicles, safety and security, presensya ng mga security volunteers, squatting prevention, tiyakin na walang anumang illegal dwelling units o structures sa loob ng subdivision, partnership with LGU, aktibong pagkikiisa ng mga HOA sa mga programa ng pamahalaang lungsod. At ngayong taon, nag-level up pa, volunteerism, pakikiisa ng mga HOA sa Munting Yakap City Program or MYCP. Kabilang na ang mga sumusunod na activities: bloodletting, book reading, and breast milk donation. Noong December 19, 2024, kasabay ng 107th founding anniversary ng Muntinlupa, ginawaran ang mga nanalong subdivision para sa search for the cleanest and most orderly subdivision in Muntinlupa. Category A. Category B. Ang pangalang nakaka-proud na pinatupad ni Mayor Rafi Diazon ay isang parang haligi na nagpapatibay sa sistema paano mapalawig yung kalinisan, kaayusan, safety at pagkikisama ng bawat isa. Pamanang program is nakaka-motivate sa intercity dahil mas marami kaming nai-improve. Pinag-igihan pa namin ang paglilinis. Marami kaming mga homeowners dito na natutuwa. Ako po si Gina Imelda Ruste, Presidente ng Express Blue Villas Homeowners Association. Para sa akin, nakakatuwa lang kasi dahil dito sa project na ito, ang laki ng improvement ng subdivision namin. Nagkaroon kami ng material recovery facilities kung saan yung mga container doon na ilalagay. And ang nakaka-amaze is pati mga bata natuto. Kay Mayor Rafi Diazon, maraming salamat sa proyekto nito. At sa lahat ng government officers, malaking pasalamat po namin dahil In-implement niya yan na malaking tulong ang nagawa niya, i-motivate ang bawat lugar. At ito naman, ituloy-tuloy naman namin gagawin. I can proudly say na proud ako na maging Pilipino. Sa loob ng 3 taon, ibang klase ang naging pag-angat. Ibang klase ang naging lakas ng komunidad. Sa lahat ng homeowners associations, sa lahat ng validators, mula year 1, year 2 hanggang ngayong taon, maraming salamat. Dahil sa inyo, nabuo ang isang tunay na kilusan. Dahil sa inyo, ang pangarap ay naging realidad. At dahil sa inyo, ang pamanang ito ay hindi lang proyekto, kundi pamana na patuloy na ihahandog sa susunod pang henerasyon. A true pamana, worth passing on. Isang masigabong palakpakan sa lahat ng mga lumahok na homeowners associations para sa Pamanang Nakaka-Proud 2025. Kaya naman iniimbitahan po namin tumayo ang lahat ng mga HOA na naririto ngayon. Tayo po tayo at kumaway po tayo. Yan po ang ating pong mga masisipag at magagaling na HOA. Nais po namin kayong kilalanin at bigyan pugay sa inyong masipag at aktibong pakikisa ng mga homeowners associations na lumahok sa search for the cleanest and most orderly subdivision in Muntinlupa. Sa inyong patuloy na pagtayo, ang inyong dedikasyon at suporta ay hindi lamang nagtataguyod ng kalinisan at kaayusan sa ating komunidad, kundi nagbibigay din ng inspirasyon para sa iba pang mga barangay at subdivision sa ating lungsod. Muli, isang malakas na palakpakan sa ating mga HOA na tumugon sa hamon at naging huwaran ng malasakit sa kalikasan at disiplina sa komunidad. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Palakpakan po muli natin ang mga HOA officers na nandirito. Maraming salamat po. Maaari na po kayong maupo. And syempre, nais din po natin kilalanin ang ating mga nagsilbing validators ng Pamanang Nakaka-Proud. Maaari po ba kayong tumayo? Ang ating po mga minamahal na Pamana validators. Syempre, Our department heads, as
as validators at nandito rin po yung iba. Tayo po tayo. Pwede po bang kumaway yung mga validators natin? Yes, palakpakan po natin ang ating mga pamana validators mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod. Ating po mga barangay officials, national government agencies, Schools Division Office Muntinlupa, city councilors, department heads, assistant department heads at admin officers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maaari na po tayo maupo. Idagdag na rin natin, Miss Aya, ang pasasalamat sa ating tabulation committee. Sila po yung nag-ensure na tama at according to guidelines ang scores ng ating validators. Sila rin po ang nag-encode at nagtali ng mga resulta. So thank you, Miss Gia Claire Matnog ng MIS. Palakpakan po natin. From Accounting Office, Miss Vilma Garon at Mr. Mark Rongavilla. At ganun din po kay Mr. Dominic Renzo Permelona ng Department of Internal Audit. Once again, palakpakan po natin ang pamanang nakaka-proud. Yan po ang mga naging bahagi ng programang ito. Pamahalaan at mamamayan nagtutulungan para sa nakaka-proud na kalinisan at kaayusan. Handa na po ba kayong kilalanin ng ating pamana winners this year? Handa na po ba yung mga HOA? Excited na po ba? At this point, we would like to call on stage Mayor Rufy Biazon, Congressman Jimmy Fresnedi, Vice Mayor Stephanie Teves Wong, ang lahat po ng ating city councilors on stage, together with City Administrator Engineer Alan Cachuela, para po sa pagkilala sa ating cleanest and most orderly subdivision ng Muntinlupa ngayong taon. Again, inayayahan po natin on stage ang ating mga councilors from District 1 at District 2. Mga bahagi po yan ng validating team. Ang ating pong mga councilors ay validators din po. Inayayahan na po natin dito sa entablado. Ready na po ba yung ating mga HOA for the announcement of winners? Nako, malaking premyo po to para sa pagkakaisa ng ating mga gated communities dito po sa lungsod ng Muntinlupa. Miss Aya, kasi validators din tayo for the past 9 months. Nako, 9 months po ang naging validation na ginawa para po sa pamanang nakaka-proud. And the experience, Miss Aya, sobrang ganda po dahil yung atin pong mga HOA, yung iba po, hindi na yung premyo, yung habol po nila, kundi yung connection that they had with the city government. Kaya napakagandang programa po. Di ba, Miss Aya? Yes, Sir Albert, tama ka dyan, no? Yung experience po natin na every month, nabibisita po natin yung ating pong mga HOA at yun din yung pagkakataon na nakikita po natin kung ano yung mga bagay na kailangang tugunan ng ating pong city government. Kaya naman po, nakaka-proud ang lahat po ng participation na ating pong mga HOA. Palakpakan niyo po muli ang inyong pong mga sarili. Maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre po, no, hinati po natin sa dalawang kategorya ang mga gated subdivision sa buong lungsod ng Muntinlupa para sa pamanang nakaka-proud. Category A po, mga mababa sa 3 hektarya ang laki, habang ang Category B naman ay ang mga subdivision na higit sa 3 hektarya. Ito na ang pinakahintay ng mga subdivision natin. Are you ready? Our cleanest and most orderly subdivision for Category A. Third placer to receive 50,000 pesos and a plaque of recognition. Third place is La Charina Heights Subdivision HOA from Barangay Tatan. Congratulations!
Subdivision, third place. Our cleanest and most orderly subdivision, category A, third placer. Muntinlupa's cleanest and most orderly subdivision, category A, second place, to receive 75,000 pesos and a plaque of recognition. Second place is RCE Homes HOA ng Barangay Putatan. RCE Homes HOA from Barangay Putatan, second place. Cleanest and most orderly subdivision, category A, second placer. And our cleanest and most orderly subdivision in Muntinlupa, category A, first place to receive 100,000 pesos and a plaque of recognition. First place is Primavera Villas Phase 2, HOA ng Barangay Putatan. First placer, category A, cleanest and most orderly subdivision in Muntinlupa, Primavera Villas, Phase 2, HOA. Congratulations to all the category A winners. Let's now move forward to category B, our cleanest and most orderly subdivision, category B, third place. To receive 50,000 pesos and a plaque of recognition, third place is Mutual Homes Pagkakaisa HOA Mutual 1 and 2 ng Barangay Putatan.
pagkakaisa HOA, Mutual 1 and 2 third place, category B. Our cleanest and most orderly subdivision category B second place to receive 75,000 pesos and a plaque of recognition. Second place is Kagitingan Mutual Homes Phase 3 HOA ng Barangay Putatan. Congratulations, Kagitingan Mutual Homes Phase 3 HOA second place, category B. Ito na po, cleanest and most orderly subdivision in Muntinlupa, category B, first place. To receive 100,000 pesos and a plaque of recognition. First place is Pleasant Village HOA ng Barangay Alabang.
from Barangay Alabang, our first place sa Category B. Congratulations to all Category B winners. Calling back all the presidents of the winning HOA ng Category A at Category B back here on stage for a group photo. Tawagan po natin back on stage ang ating 6 winning HOA on stage for a group photo. Again, congratulations sa lahat ng ating winners this year. Ating 6 winning HOA. Magkikita po tayo ulit next year and for a more improved subdivision. Maraming salamat din po sa ating mga konsihal. Thank you so much for joining us. Thank you sa ating District 1 and District 2 councilors. But we would like to request for Mayor and the Congressman Jimmy to please remain on stage as we continue with our awards. This time naman po, ang mga natatanging kawani ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa. Tiyatawagan po natin ang Praise Committee upang samahan tayo sa bahaging ito. And ang members ng Program on Awards and Incentives for Service Excellence o Praise Committee ay sina Engineer Alan A. Cachuela, Chairperson, Councilor Rachel Catriel Ann C. Orsiaga, Vice Chairperson, Attorney Genesee M. Santiago, Member, Mr. Nesito M. Guico, Member, ENP Alvin P. Veron, Member, Mr. Joel A. Gaviola, Second Level Representative, at Ms. Cecil P. Sontiliano, First Level Representative. Please join us on stage, Praise Committee members. And on stage po, nandito na po si Mayor Rufy Biazon, Vice Mayor Stephanie Teves, Congressman Jimmy Fresnedi, and City Administrator Engineer Alan Cachuela to award our 2025 Most Outstanding Employee. He received 50,000 pesos, a plaque of recognition, and an overnight hotel accommodation for 2. Congratulations to Clyde Jordan J. De Jesus of Colegio de Muntinlupa, our 2025 Most Outstanding Employee of the City Government of Muntinlupa. Congratulations, Clyde. Maraming salamat din po sa ating Praise Committee members and to our officials. Thank you so much. Thank you, Mayor. Thank you, Congressman. Thank you, Vice Mayor. And to our City Administrator and to the members, of course, of our Praise Committee. Maraming salamat po. Next year, mas pinalakas na kawani ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa ang ating masasaksihan, Miss Aya. Di ba, ang daming awards na ating ibinibigay ngayon. We have seen yung pamanang nakaka-proud at itong ating outstanding employee of the year. And yung experience ng pamanang nakaka-proud, Miss Aya, how was your experience when you were with the subdivision officials? Yes, Sir Albert, nakakatuwa kasi every month bumababa tayo, nag-iikot tayo sa iba't ibang mga gated subdivisions. And katulad ng nabanggit mo kanina, hindi na sila after dun sa recognition, no? Mas natutuwa sila dahil ito yung pagkakataon na nagkakaisa at nagtutulungan ang ating mga HOA para sa ating komunidad. Yes, and kinilala din natin syempre si Clyde as our 2025 Most Outstanding Employee
Naku, meron po tayong 13 finalists for the year because the city government recognized our quarterly awardees. So palakpakan naman natin yung iba pang awardees natin this year, Miss Aya. And syempre, Sir Albert, no, I heard din, no, na isa ka rin doon sa kinilala or ni-recognize na most outstanding employee Parang ng matagal na city yan, Miss government. Aya. Mga ilang taon kaya yun, sir? But yung ating mga kawani sa pamahalang lungsod talaga, they exude excellence in all way. Always, ito po yung pinapakita nga na free service with a smile. Yan yung ating direction na nung unang araw pa lang ay ibinaba ng ating butihing punong lungsod dito sa Muntinlupa. That's free service with a smile. Diba? Fast, reliable, efficient, and effective service with a smile. Alright, Miss Aya, as we continue mga kababayan, mula po sa ating mga komunidad na nagpakita ng disiplina at malasakit sa kalinisan at mula rin sa ating mga kawani na kinilala bilang mga huwarang lingkod bayan ngayong taon, makikita natin na ang kaayusan at kahusayan sa Muntinlupa ay nagsisimula po sa bawat isa. At kapag ang komunidad at ang lingkod bayan ay sabay-sabay na kumikilos, ang resulta po nito ay hindi lang maayos na barangay o mahusay na empleyado, kundi isang lungsod na kinikilala sa iba't ibang larangan ng serbisyo. Tama ka dyan, Sir Arbor. Ngayon taon po, isang bagay ang malinaw. Hindi lang natin sinasabi na maayos ang pamamahala sa Muntinlupa, ramdam at kinikilala ito. Sa iba't ibang larangan ng serbisyo, mula sa good governance, kalusugan, edukasyon, transparency, hanggang sa mga programang talagang para sa tao, sunod-sunod ang parangal at pagkilalang natatanggap ng lungsod ng Muntinlupa ngayong taong 2025 mula sa mga pambansang ahensya, organisasyon at pribadong institusyon. At syempre ang mga tanggap at syempre sa likod ng bawat karangalang ito ay ang sama-samang sipag at dedikasyon ng ating mga tanggapan at kawani. Mga lingkod bayan na araw-araw ay naglilingkod ng may puso at malasakit para sa bawat Muntinlupeño. At ngayon, para marinig natin kung ano-ano po ang mga parangal na pinagpaguran at pinagsikapan po ng buong lungsod at para personal na makilala ang mga tanggapan ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa na naging bahagi ng mga tagumpay na ito ngayong taon na 2025, nandito po ngayon ang ating pinuno na laging inuuna ang maayos na serbisyo at malinaw na resulta. Mga kababayan, palakpakan po natin at salubungin ng palakpakan ang ating punong lungsod, Mayor Rufy Biazon. Thank you. Please be seated. 2025 has been a good year for Muntinlupa. We have been recognized here and abroad for our exemplary performance. But more than the awards, what truly matters to us is why we do this work. Everything we do, every policy we craft, and every program we implement is anchored on one simple commitment: to build a city where our children are safe, healthy, and given every chance to succeed. Kung tutusin, sapat na sa atin ang makitang maayos ang buhay ng mga bata at pamilya ng Muntinlupa. Pero ngayong taon, may mga bonus pa. Sunod-sunod na pagkilala na nagsasabing ang direksyong tinatahak natin ay tama. At ang serbisyong binibigay ay may tunay na impact. As I call on the departments and offices to be recognized, may I ask you to please stand up when the name of the office is called or the award is mentioned. Sa loob ng 10 magkakasunod na taon, kinilala ang lungsod ng Muntinlupa bilang recipient of the Seal of Child-Friendly Local Governance. We take pride in this recognition to heart because it is a testament to our commitment to our children. Sa bawat batang nabibigyan ng ligtas na kapaligiran,
bawat pamilyang natutulungan sa tamang oras, at bawat serbisyong umaabot sa komunidad, nakikita natin ang tunay na saysay ng pagkilalang ito. Sa Muntinlupa, ang mga bata ay hindi afterthought sa policies and programs. Ang mga bata ang unang konsiderasyon sa hakbang ng pamahalaan. May we ask the Local Council for the Protection of Children, led by the Social Services Department, to please stand to be recognized. Yung ating mga members ng council, yan. Maraming salamat sa inyong trabahong ginawa. You may be seated. They work tirelessly and wholeheartedly to protect the rights, the safety, and future of every Muntinlupeño child. Palakpakan po natin muli sila. The city was also honored in Bali, Indonesia, during the 4th Sustainable Development Goals City Awards by CityNet Asia Pacific under the Inclusive SDG Leadership category for its flagship program, Safer Muntinlupa, or the Social Assistance for Family Empowerment and Resiliency. This recognition acknowledges the city's efforts to support survivors of gender-based violence, advance gender equality, and strengthen community resilience. Palakpakan po natin ang Sagip Office, Gender and Development Office, City Planning and Development Office, at City Administrator's Office. Please rise to be recognized. Yung offices mentioned. You may be seated. Pinagmamalaki rin natin na not once, not twice, but 5 times, 5 beses nating na tayong ginawaran ng ang Muntinlupa ng Seal of Good Local Governance. Ipinapakita ng SGLG na hindi lamang pumapasa, kung hindi nahihigitan pa ng ating lungsod ang mahigpit na pamantayan ng good governance mula financial administration hanggang social services at disaster preparedness. Isang special shout-out kay City Administrator Engineer Alan Catsuela. Katuwang natin sa maayos na pamamalakad ng tanggapan ng city government. Mula sa 5 feet, punta naman tayo sa 4 feet. 4 na beses nang tumanggap ang Muntinlupa ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit. Ang pinakamataas na audit rating na maaring ibigay ng COA. Ibig sabihin, ang financial statements ng lungsod ay maayos, tapat at transparent. Palakpakan po natin ang ating department heads at kanilang administrative officers na tahimik ngunit masusing nagbabantay sa bawat dokumento at proseso. Pagdating sa financial management, tunay na may pagmamalaki ang Muntinlupa. Sa pangunguna ng City Treasurer's Office, kinilala ang lungsod bilang top 8 nationwide sa total current operating expenditures per capita ng Department of Finance, Bureau of Local Government Finance. Tumayo naman ang ating Treasury Office. Yan. Please be seated. Ang pagkilalang ito ay binibigay sa mga lungsod na nagpakita ng mahusay, maingat, at episyenteng paggamit ng pondo ng bayan. Patunay ito na sa Muntinlupa ang fiscal discipline ay hindi lamang patakaran kundi iisang paninindigan. Siyempre, namana natin to sa mga nauna sa atin, Congressman Jimmy Fresnedi and Congressman Secretary Mayor Toting Bunye. Kasabay nito, kinikilala ang City Accounting Department na ginawaran bilang Hall of Fame, Most Outstanding Accounting Office, 3-time awardee sa EN-GAS Grassroots Implementation at 2-year awardee sa Outstanding EN-GAS Implementation Accounting Office. Ang lakas ng ingay, mahusay. Sa kabuhayan at innovation, kinikilala ang mahalagang papel ng Local Economic and Investment Promotion Office at Business Permits and Licensing Office. Dahil sa tuloy-tuloy
na pagpapahusay ng serbisyo. Tumanggap ang Muntinlupa ng special citation sa 2025 Most Business-Friendly Local Government Unit Awards ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Patunay na isang lungsod na bukas, maayos at mapagkakatiwalaan para sa negosyo. Kaya bigyan po natin muli ng masigabong palakpakan ang LAPO at BPLO. Pakitayo lang po ng mga opisyalis natin. Sa larangan ng pagpaplano at open governance, kinikilala ang City Planning and Development Office. Katuwang ang DILG Muntinlupa at civil society organizations sa pagkakasama ng Muntinlupa sa Open Government Partnership Localization Program. Pinangunahan din ng CPDO ang tagumpay ng lungsod sa community-based monitoring system Gawad Galing Lokal, kung saan kinilala ang Muntinlupa bilang Regional Champion, People's Choice Awardee at Best AVP Awardee. CPDO and other offices, please rise. Salamat. Tinanghal din ang Tourism, Culture and the Arts Department bilang grand winner sa Best Institutionalized Culture and Arts Program sa 2025 Association of Tourism Officers of the Philippines Pearl Awards sa kategoryang Highly Urbanized Cities. Tikad, please rise. Nasa likod yata. Ipinakita nito na sa Muntinlupa ang kultura ay hindi dekorasyon. Ito ay bahagi ng ating identity at pinanggalingan ng pinagmamalaki. Palakpakan po natin sila. Sa kalikasan at environmental governance, kinikilala ang Environmental Cluster at ang Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Protection Program Task Force bilang top performers at highly compliant sa pagpapatupad ng programa. Kasabay nito, ginawaran ng DENR NCR Green Legacy Award ang Squatting Prevention and Control Division, Lake Management Office, EPNRO at Environmental Sanitation Center para sa kanilang mahalagang ambag sa isang sustainable na kapaligiran. Please rise, the officers mentioned. Maraming salamat sa inyo. Sa kalusugan, fresh na fresh pa. Last week, nakamit ng Muntinlupa ang consistent regional winner in nutrition or crown at category. At ang ngayon ay nasa ikalawang taon na ng crown maintenance. Malapit na tayo maging Hall of Famer. Kaya palakpakan po natin ang CNC, ang City Nutrition Council. Please rise, everyone. City Nutrition Council. Yan. Kayang-kaya natin yan. Ipinakita ng pagkilalang ito ang tuloy-tuloy at konkretong aksyon ng lungsod sa pagsusulong ng maayos na nutrisyon, lalo na para sa mga bata at ina. Sa pamamagitan ng City Nutrition Committee at ng iba't ibang katuwang na katanggapan, ipinapatupad ng lungsod ang mga programang epektibo mula sa maternal and child nutrition, feeding programs, hanggang sa nutrition education at coordination ng iba't ibang sektor. Palakpakan po muli natin ang City Nutrition Committee. Pinagmamalaki natin ang ating City Health Office at City Nutrition Committee sa napakaraming parangal mula sa Department of Health at National Nutrition Council. Mula sa good practices in health for Muntinlupa's community-based palliative care program, exemplifying improvements in implementing local health reforms from 2022 to 2024, hanggang sa pagiging best LGU in nutrition-sensitive programs, food fortification at nutrition investment, Gawad Jose Rizal at marami pang iba. Kasabay nito, kinikilala rin natin ang Ospital na Muntinlupa na ginawaran ng Hall of Fame sa Mother-Baby Friendly Hospital Initiative, 4-star Green Viability Rating at Good Practice Award bilang Green and Safe Health Facility. Sa disaster, resilience at public safety, binibigyang pugay ang Department of Disaster Resilience and Management
na kinilala bilang Sustained, Smart and Sustainable Community Level 3 ng DOST at 3 sunod na Gawad Kalasag Seal of Excellence Award. Please rise, DRRM. Pinagtitibay ito ng mga makabagong programa gaya ng iRespond at ang Early Warning System for the Deaf na nagsisiguro ng inclusive at mabilis na disaster response. Sa kapayapaan at kaayusan, napanatili ng City Government of Muntinlupa ang pagiging Certified Drug-Free Workplace, kasabay ng pagkilala sa Drug Abuse Prevention and Control Office, Peace and Order Council at Anti-Drug Abuse Council sa Urban Governance Exemplar Awards. Please rise yung mga nabanggit natin na mga opisina at grupo. Hindi rin nagpahuli ang PNP Muntinlupa City na ginawaran ng Outstanding NCRPO Police Station at Outstanding Police Community Affairs and Development City Police Station sa celebration ng 30th Police Community Relations Month. Snappy salute to our PNP Muntinlupa. Sa larangan ng skills development, kinikilala rin ang Muntinlupa City Technical Institute na ginawaran ng recognition for outstanding contribution in implementing community-based training programs. Pinapakita nito ang tuloy-tuloy na pagsisikap ng lungsod na maghatid ng accessible, inclusive at practical na pagsasanay na direktang tumutugon sa pangangailangan ng ating mga komunidad. Kasama natin, inire-recognize ang Muntinlupa Entrepreneurship Financing Division at Alabang Central Market. Please rise, na tumanggap ng Expanding Smart and Sustainable Community Level 2 at 3 awards sa National Science and Technology Week ng DOST. Patunay na sa Muntinlupa ginagamit ang teknolohiya para gawing mas madali ang buhay ng mamamayan. Sa karunungan, buong puso nating binabati ang Kolehiyo de Muntinlupa sa kanilang pambihirang tagumpay mula sa International Robotics Championships, Huawei ICT Asia Pacific Podium Finishes, 100% licensure exam passing rates, hanggang sa pagkakasama sa world rankings ng Green Universities at iba pa. Please rise, Kolehiyo de Muntinlupa. Patunay ito na ang pamumuhunan sa edukasyon ay direktang pamumuhunan sa kinabukasan ng lungsod. Kinilala rin ang lungsod ng Muntinlupa bilang isang Gender and Development Local Learning Hub ng Philippine Commission on Women. Binibigay ito sa mga lokal na pamahalaan na nagsisilbing huwaran sa pagpapatuwad ng gender-responsive policies at programs at nagsilbing learning site kung saan maaring matuto at mag-benchmark ang ibang mga LGUs. Kaya po yung ating mga offices involved sa ating gender and development, palakpakan po natin sila. Kasabay nito, ang Local Committee on Anti-Trafficking at Violence Against Women and their Children ay kinikilalang highly functional noong 2024 at 2025. Ang mga pagkilalang ito ay patunay na ang mga mekanismo ng lungsod para sa proteksyon ng bata, kababaihan at iba pang vulnerable sectors ay hindi lamang umiiral kung hindi gumagana, epektibo at maaasahan. Kinikilala rin natin ang Muntinlupa Population and Development Office na tumanggap ng Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. 3rd place tayo sa regional level. Ang parangal na ito ay ibinibigay sa mga LGU na may makabuluhang inobasyon sa localizing population and development strategies at patunay na ang mga programa ng lungsod ay nakabatay sa datos, pangangailangan ng pamilya at pangmatagalang kaunlaran. Sa social services, kinikilala natin ang Social Services Department na patuloy na tumatanggap ng mga parangal mula sa DSWD sa ilalim ng parangal para sa pusong magiting. Mula 2023 hanggang 2025, ang Muntinlupa ay kinilala sa iba't ibang kategorya mula innovation, disaster response, hanggang sa advocacy, patunay ng consistent excellence, creativity at resilience ng lungsod.
sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na sa panahon ng sakuna. Kaisa rin dito ang Local Council for the Protection of Children at Urban Poor Affairs Office na nakamit ang 100% ideal status sa functionality audit noong 2024. At patuloy ito na kinikilala bilang top performer sa Urban Governance Exemplar Award noong 2024 at 2025. Sa mahusay na pamamahalang lokal at pakikilahok ng kabataan, kinilala ng Department of the Interior and Local Government, National Capital Region, ang sangguniang panglungsod ng Muntinlupa na ginawaran ng Local Legislative Award bilang pagkilala sa kanilang responsable, makabuluhan at people-centered na paggawa ng mga lokal na batas at polisiya. Please rise, our City Council. Palakpakan po natin ang ating mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Kasunod nito, kinilala rin ng DILG-NCR ang SK Federation ng Muntinlupa bilang Most Outstanding SK Federation, bilang patunay ng aktibong pamumuno at mahalagang papel ng kabataan sa lokal na pamahalaan. May we request our SK Federation Chair to please rise to be acknowledged. You see present. Napakarami rin mahuhusay na top-notchers sa kanilang mga board exams at atletang nagdala ng karangalan sa Muntinlupa ngayong taon sa international and national competitions. Salamat sa suporta ng ating education cluster at ng Youth Affairs and Sports Development Office. Please rise. Marami pang ibang awards na natanggap ang Muntinlupa. Pero pasensya na kung hindi na natin mababanggit lahat. Dahil baka hanggang 2026 na, hindi pa tayo nakakatapos. But we have prepared an exhibit. Kung saan makikita po ninyo nakadisplay ang mga trophies, plaques, certificates, at iba pang awards received by Muntinlupa. I invite you to visit later on, and don't forget to use the hashtag Muntinlupa Nakaka-Proud when you post pictures of those awards. Nandyan lang yan sa paligid ngayon. Dahil talagang nakaka-proud maging Muntinlupeño. Ang lahat ng parangal na ito ay hindi lamang sertipiko at tropeo. Bunga ito ng mga araw-araw na pagtatrabaho ng mga kawani ng lungsod ng Muntinlupa at sama-samang pagtutulungan natin bilang isang komunidad. Ipinagdiriwang natin ang uri ng pamahalang pinipili natin, tapat sa serbisyo, malinaw sa layunin, at nakatuon sa kapakanan ng tao. Ito ang Muntinlupa na karapat dapat ipagmalaki. Hindi lamang ang isang tao, kung hindi ang buong komunidad, ang buong mamamayan, ang buong lipunan, ang ating lungsod. With that, maraming salamat po sa inyong suporta at congratulations po sa ating mga kasamahan na nag-kamit ng achievements na ito. Magandang hapon po. Muli palakpakan po natin ang lahat ng bumubuo ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa sa pamumuno ni Mayor Rufy Biazon. Congratulations, Muntinlupa City! Talagang Muntinlupa nakaka-proud. Palakpakan sa lahat ng mga Muntinlupeño! Halos lahat po ng offices natin talagang award-winning, ibang level. After isang siglo at mahigit, pataas ng pataas ang antas ng kalidad ng serbisyo ng pamahalang lungsod ng Muntinlupa. Of course, Ms. Aya, hindi yan magiging posible kung hindi nasimulan ng magandang programa sa ilalim ng pamunuan ni dating Mayor at ngayon Congressman Jimmy Fresnedi. Palakpakan po natin. And of course, pinagpapatuloy ni Mayor Rufy Biazon at lalong pinalakas under the 7K agenda. Naku, Miss Aya, nakita ko awarded, binanggit ni Mayor yung mga kabataan natin, di ba? Being the acting division head ngayon ng Youth Affairs Division, how does it feel na yung mga kabataang Muntinlupeño ay talagang nagpapakitang gilas sa iba't ibang larangan?
Yes, syempre, Sir Albert, nakaka-proud, di po ba, na yung mga kabataan Muntinlupeño ay actively participating din sa mga community activities. And syempre, nabanggit din po natin, no, yung tungkol doon sa volunteerism. Dahil alam mo ba, Sir Albert, tayo ay meron mga Korean volunteers dito sa ating pong lungsod. At yan po ay dahil po sa volunteerism program ng ating pong city government. And syempre, shout out po sa ating pong Ma'am Jenny from ESET. Palakpakan po natin. So, meron po tayong mga 5 batches po of Korean volunteers. So, nandito po sila deployed para tulungan po ang Muntinlupa na ma-improve pa natin ang ating early childhood education services ng ating lungsod. O, nakakatuwa naman shoutout dyan sa mga volunteers. Taas ang kamay ng ating mga volunteers in the house. Taas ang kamay. Iba't ibang programa po yan under the Make Your City Proud MYCP program. Ako po isang volunteer reader. So, marami po tayong pwedeng activity, mga programa na pwede po tayong mag-volunteer under this program para po may pakita natin yung ating suporta sa ating komunidad, Miss Aya. Ano pa ba yung mga perks, Miss Aya, for being a volunteer? Yes, syempre dito sa Muntinlupa dahil na-institutionalize po natin ang volunteerism, yan po ay sa bisa ng City Ordinance 2022-351. Dito sa ating pong lungsod, lahat po na ating pong volunteers ay nakakakuha ng iba't ibang mga puntos. So Sir Albert, kunyari ikaw, volunteer ka, mag-donate ka ng dugo. Alam mo ba na makakakuha ka ng 200 points sa iyong care card? At yung points na yun po, pag ating pong naipon, pwede natin yung i-redeem sa mga partner merchants natin. So we have partnered with Jollibee, KFC, Kenny Rogers, Max's Restaurant, at marami pang iba. Maganda dito kasi ang volunteerism program natin across all ages. Once nag-open po yan ng isang activity, walang edad na hinahanap as long as you're willing to share your time. Pwede po kayong maging bahagi niyan. From time to time, nagpo-post po tayo. So kaya i-follow po ninyo ang City Government of Muntinlupa official, Rufy Biazon, at yung Make Your City Proud Volunteerism FB page. Nandyan po yung ating mga activities na open para sa ating volunteer activities, Miss Aya. Ayan, kaya marami po tayong activities. Speaking of activities, Miss Aya, dahil it's the 108th founding anniversary ng Muntinlupa, kaninang umaga, nagkaroon po tayo ng misa. Nandun ka ba, Miss Aya, sa Mass? Yes, Sir Albert, What di ba? happened? Nakakatuwa, no? Dahil sa ating celebration, ito ay sinimulan natin sa isang Thanksgiving Mass kasama ang ating mga city officials, department heads, at ang ating pong mga kawani sa ating pong pamalang lungsod. Nakakatuwa, binuksan at sinimulan natin ang araw ng pasasalamat para sa lahat na nagdaan, lahat na ating experiences, and syempre sa mga natanggap nating awards and recognition dahil yan sa magaling na pamumuno ng ating City Mayor Rufy Biazon. Maraming salamat po. Talagang taon-taon po yan. We have 2 major activities in the city, yung ating March 1 Cityhood and yung ating December 19 founding anniversary. Lagi po nating sinisimulan sa taimtim na pasasalamat sa Panginoon ang ating activities. Kaya palakpakan po natin at purihin ang Panginoon sa ating 108 years ng pagiging isang Muntinlupa dito po sa ating bansa. And also, Miss Aya, kasabay ng 108th founding anniversary ng Muntinlupa after nung blessing, nagkaroon po tayo ng blessing ng bagong inclusive nandito. Palakpakan po natin another program. Yung ating light show, syempre Sir Albert, sa ating pong mga magulang dyan,
kung saan gusto nyo pong dalhin ang inyong pong mga chikiting, ang ating pong preparasyon sa ating pong City Quadrangle. Siyempre, kung gusto nila mag-food trip, kung gusto nila mag-bonding, doon na nila dalhin ang kanilang mga pamilya. Favorite ko doon, Sir Albert, yung puto bongbong, saka yung bibingka. Hinahanap ko yan lagi, yung puto bumbong at bibingka. So bisita po kayo doon dahil available po doon ang mga pagkaing Pinoy na hinahanap-hanap natin. If nakita nyo rin po yung ating Christmas tree, nako, nandun po yung ating Paskong Muntinlupeño theme sa ating City Hall Quadrangle. Alright, ready na ba kayo sa ating next performance? Our next guest is someone whose journey reflects passion, discipline, and heart. An actor who's an athlete, a host, and an entrepreneur. He is a true multi-hyphenate who continues to inspire many Filipinos. His childhood was shaped right here in Muntinlupa, where values of hard work and determination first took root. Today, as CEO of several restaurants, G Studios, G Productions, and G Music, he continues to build and lead across different industries. Please give a warm and proud Muntinlupeño welcome to Mr. Mateo Guidicelli! Magandang gabi po, Muntinlupa. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Isuko ang kaba, tuluyan kang bumitaw, kay manalig ka. Sinusundo kita. Kanta! Sinusundo. Alright. This side. Asahan mo. Mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo. Mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Magandang gabi po sa inyo lahat, Muntinlupa. Can I hear you guys scream? Scream! One more time. 3, 2, 1, scream! All right. Sa aking mong isabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kaba, tuluyan kang bumitaw, kay manalig ka. Sing! Sinusundo kita. Sing! Sinusundo. Let them sing, Yusef. Asahan. Louder! Asahan. Mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Magagalit si Sarah sa'yo, brother, ha? Anong pangalan mo? Ikaw? Magagalit ko po si Sarah. Kinikilig. Sinusundo kita. Sinusundo. Let's go, everybody! Asahan mo. Mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo.
pag-ibig ko'y sa'yo. Maraming salamat. Andre, ano ba mo, Andre? Brother, Merry Christmas po sa inyo lahat and Happy New Year. Sa ating mga counselors, magandang gabi. Sir, ma'am, magandang gabi po sa inyo lahat. Of course, to our Mayor Rufy Biazon. Sir, magandang gabi. And of course, Madam Trina, good evening. Good evening. Father, magandang gabi po. How's everybody doing tonight? Narinig ko dito may mahilig sumayaw. Ang ating Chief of Police. Sir! Pasensya na, naka sa telepono kayo. Ha? Sir! Oh. Oh. Sir, grabe naman. Nakita tayo last week, hindi mo naman sinabi mahilig kang sumayaw. Sabi ko, oo, kilala ko si Sir Colonel Domingo. Sabi nila, alam nyo ba? Dancer yan? Grabe naman, Sir. Magandang gabi po, Sir. Idol, maraming salamat sa lahat sa serbisyo ng buong PNP dito sa lungsod ng Muntinlupa. Dahil sa iyo, we're very safe, we're always progressing, and everybody's doing their job right. Daghan salamat sa iyo, Sir. Ha? Dahil Christmas, masaya ba ang Pasko nyo lahat? Alright. Masaya din ang Pasko ko this year dahil 5th year na kasama ko ang asawa ko dito sa Muntinlupa. Ha? Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sound, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Hey. Gone away is the new bird. Oh, here to stay is the new bird. We sing a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. We'll say, are you married? We'll say no, man. But you can do the job when we're in town. Or later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid chances we've made, walking in a winter wonderland. Nawala si Chief. Ba't nawala si Chief? Nagbihis? Nawala si Chief. Si Sarah? Hello, good evening, ma'am. Ma'am, gone away is the new bird. Here to stay is the new bird. Oh, we sing a love song as we go along, walking in a winter wonderland. Wow, parang si Sarah din gumalaw ah. Sarah friend. Gone away is the new bird. Here to stay, stay, stay is the new bird. We'll sing a love song as we go along. Wonderland. Oh, you're singing. To face unafraid the chances we've made. Taga Leyte, mga Bisaya. May mga Bisaya dire. Walking in a winter wonderland. Mga daghan salamat, daghan salamat. May mga Bisaya dire? May mga Bisaya?
Ay, daghan, di ba, Bisaya? Magbisaya ng tanong eh. Mayor, magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi, magandang gabi. Thank you very much. Madam, again, thank you very much for having me this evening. Kinsay Bisaya? Basta Bisaya, gahi. Gahig ulo. Agtang. Sir, magandang gabi. Good evening po. Maraming salamat. Kumusta kayo dito sa likod? Gusto nyo love song? Gusto nyo mas rock? Anong gusto nyo? Mas? Closer You and I. Madam, nag-enjoy po kayo? Camellia Homes, malapit din to sa akin. Camellia Homes. Thank you, ma'am. Camellia Homes. Congratulations, sir. Taga-Bohol. Taga-Bohol mo. Mayo, mayo. Picture sa ta. Salamat. Salamat sa inyo ha, sa pag-alaga ng buong mga subdivision sa Muntinlupa. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were a part of a dream. Nothing more, so it seemed. Thank you, sir. Ma'am. I guess I found my inspiration. With just one breath, you take my breath away. So hold me close, and you stay with me now. You wanna sing? The closer I get to loving you, the closer I get to loving you. Give it time, just a little more time. We'll be together. Rufy and Trina. Isang kiss naman dyan mo. Yuhu! Wala na si Chief of Police. Wala na si Sir. Nasa tawag na. Hi, Sir. Magandang gabi. Hey, then I love you so. Sir. Hey, and I love you so, baby, so. You are a part of a dream, so much more, so it seems. I guess I found my inspiration. Just one breath, you take my breath away. So hold me close, and you stay with me now. Muntinlupa, let's sing all together. The closer, the to loving you. Give it time, just a little more time. We will be together. You and I. Hi, Lola. You and I. You and I. Daghan salamat sa inyong tanan. Pagka Muntinlupa, maraming salamat. I pray Muntinlupa will continue progressing every single day with the leadership, of course, of Mayor ng ating sports center. Si Miss Aya ngayon ay lalapit sa ilan nating mga kasama ngayon inside the house. For some trivia question, take it away, Miss Aya. Yes, Sir Albert. Siyempre, hindi naman magpapatalo ating mga kasama dito sa Sports Center. So, meron po kami hinandang ilang mga trivia questions para po sa inyong lahat. So, yung first question, ma'am, sige dito, from Camellia Homes 2E, Homeowners Association. Ma'am, madali lang po ito. So, ang question po, ano ang dalawang salita na pinagmulan ng Muntinlupa?
Ang dali nun, Miss Aya. Munting lupain, munti, and then lupain. Yes, palakpakan naman po natin. Ano pong pangalan ni ma'am? Mary Ann Horan. Miss Marian, congratulations, Sir Albert. No, ang dalawang salita po ay mula po sa munti at lupa na nangangahulugang maliit na lupain. Tama po kayo, ma'am. Isang simpleng simula na naging progresibo at makabagong lungsod. So palakpakan po natin from Camellia Ho. Let's have one trivia question, Miss Aya. One question. Ayan, madali lang yan. Masasagot yan ng ating mga kasama ngayon sa Sports Center. Yes, syempre po, from Camellia Home sa lang 2D naman po ito, Sir Albert. So mga madam, mga ma'am, ang question po namin, no, ano po ang isa sa mga pinakakilalang institusyon na matatagpuan po sa ating lungsod na kinilala sa buong bansa? Usually, kapag nasa ibang lugar po tayo, pag sinabi natin tayo po ay mula dito, ang tanong agad, sa loob o sa labas? So ano po ba ito pong institusyon na matatagpuan sa Muntinlupa? Bilibid. Bucor. Ang tamang sagot po natin, yes ma'am, tama po yung una yung sinabi. Ang tamang sagot po ang New Bilibid Prison na naging isbahagi ng kasaysayan at identity ng Muntinlupa bilang tinaguriang National Penitentiary Capital of the Philippines. So yan po, Sir Albert, ang ating po mga trivia questions para sa hapon na ito. Thank you, Miss Aya, and for the participation of our citizens na nandito po sa Muntinlupa Sports Center. At sa ating pagpapatuloy sa loob ng 108 taon, ang lungsod ng Muntinlupa ay hinubog ng kasaysayan, sakripisyo at sama-samang pagkilos ng mga Muntinlupeño. Ang paglalakbay na ito ay patunay ng katapatan at kahusayan na patuloy na ipinaglalaban ng ating lungsod sa bawat henerasyon. Sa kasalukuyan, ang diwa ng pamumunong ito ay malinaw na isinasabuhay ng ating leader na inuuna ang resulta, integridad at kapakanan ng mamamayan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na tinatahak ng Muntinlupa ang landas ng progresibong makatao, inklusibo at may malinaw na direksyon. Sir Albert, ang temang 108 taon ng katapatan at kahusayan para sa maunlad na kinabukasan ay sumasalamin sa kanyang paninindigan na ang tunay na kaunlaran ay nakaugat sa tapat at mahusay na pamamahala. Mga kababayan, ating pong pakinggan ang mensahe ng punong lungsod ng Muntinlupa, Mayor Rufy Biazon! Maraming salamat. Please be seated, everyone. Binigyan niyo kaagad ako ng ingay, Bago ang lahat, nais ko muna hong batiin ang atin pong mga tanyag na bisita ngayong hapong ito. Una po yung ating ginagalang hinahangaan na kinatawan sa Kongreso. Walang iba kundi Congressman Jaime R. Fresnedi. Ang atin pong naging haligi ng kaunlaran ng Muntinlupa, ang nagtawid ng Muntinlupa into the highly urbanized city and progressive city that it is now. Former Congressman, former Mayor, former Press Secretary, Attorney Ignacio Toting Bunye. Our Vice Mayor, Fanny Teves Wong. Our City Administrator, Engineer Alan Cachuela. A very reliable and trustworthy City Administrator. Of course, our members of the City Council, with our Majority Floor Leader, Attorney Raul Coro. Our other partners and guests from the national government, from the DILG,
the PNP, BJMP, and LTO, parole and probation officers, judges and prosecutors. Nervyos kasi nalamangan yata ako ni Mateo eh. Kasi si Trina, panay ang asikaso kanina eh. Anyway, kailan kayo huling nagpasalamat para sa buhay na meron kayo ngayon? Sa mga milestone na tulad ng anniversary, mahalagang huminto muna tayo, sandali lang, para lingunin kung saan tayo nanggaling at namnamin kung nasaan na tayo ngayon. Kaya gusto kong simulan ang pagdiriwang na ito sa isang salitang malapit sa aking puso. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga nauna sa atin. Salamat sa mga humubog ng Muntinlupa. Salamat sa mga tumutulong sa aking pagganap ng aking tungkulin. Nung bata pa ako, palaging sinasabi ng parents ko na magpasalamat sa kung anong meron ka. Hindi dahil perpekto ang sitwasyon o wala nang kulang, kundi dahil ang pusong marunong magpasalamat ay marunong ding magpahalaga. Tinuturing niya ang bawat bagay na mayroon siya bilang biyaya. Sabi pa nila, the secret to happiness is to be content and thankful with what you have. That way, whenever a new blessing that comes your way, you will learn to appreciate and value it more. Kasi nga naman, minsan, hindi na natin nabibigyang kahalagahan kung anong mayroon tayo. Dahil nakatuon tayo doon sa hinahangad na wala sa atin. Kung tayo ay binigyan ng regalo, magpasalamat tayo dahil ito ay nagmula sa puso ng nagbigay. At kadalasan ay pinag-isipan pa ng mabuti at naglaan ng effort o resources para lang may maibigay na regalo. Turo ni Mama sa akin, huwag kang mamimintas ng regalong binigay sa iyo. Ang regalo ay bigay ng kusa at hindi obligasyon, kaya dapat tinatanggap natin ng bukas sa loob at may magpapasalamat. Ganyan kami pinalaki ni Papa at ni Mama. Habang tumatanda ako, mas malinaw sa akin na ang pasasalamat ay hindi nagtatapos sa salita. Ito ay nagiging kilos. Ang taong marunong magpasalamat ay mas maingat sa kanyang ginagawa, mas responsable sa kanyang tungkulin, at mas handang magbigay ng oras at lakas para sa kapwa. Gratitude in action. Because he knows what it takes. Kaya siya ay nagpapasalamat. Kaya ngayong araw na ginugunita natin ang 108th founding anniversary ng Muntinlupa, taus-puso akong nagpapasalamat sa ating silent heroes, mga bayani nating naghihintay ng hindi naghihintay ng entablado o palakpakan. Sila ang pumapasok sa opisina kahit pagod, inuuna ang serbisyo bago ang sarili, at patuloy na nagtatrabaho dahil alam nilang may umaasa sa kanila. Kasama rin dito ang ating mga kababayan na nakikipagtulungan sa pamahalaan para sa ikabubuti ng ating lungsod. Naniniwala ako na ang kasaysayan ng Muntinlupa ay kasaysayan ng araw-araw na pagpili, everyday choices. Pagpiling maging tapat, pagpiling gawin ang trabaho ng maayos, at pagpiling maglingkod kahit mahirap at walang nakakakita. Sa loob ng 108 years, ang Muntinlupa ay naging komunidad na pinanday ng magkakaibang henerasyon. Bawat isa ay may ambag, bawat isa ay mahalaga. May mga panahong sinusubok ang ating tiwala at pagkakaisa. May mga sandaling mas maingay ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. At mas mabilis ang puna kaysa sa pag-unawa. Ngunit sa kabila nito, pinili ng Muntinlupeño na manatiling focused sa misyon. Lungsod na may oportunidad para sa lahat,
lungsod na para sa kinabukasan ng mga bata. Patunay nito ang maraming parangal na tinanggap ng Muntinlupa ngayong taon. Kanina ay yun ang aking nilathala. Mga pagkilalang binigay lamang sa mga lungsod na may malinaw na direksyon, maayos na pamamahala at tapat na paggamit ng pondo ng bayan. Malinaw sa ating lahat na ang mga parangal na ito ay hindi bunga ng swerte at lalong hindi gawa ng iisang tao. Ito ay resulta ng kolektibong pagsisikap ng ating mga tanggapan sa pamahalaang lungsod, ng ating mga kawani, at ng bawat lingkod bayang tahimik ngunit tuloy-tuloy ang trabaho. Ipinapakita ng mga parangal na ito na kapag maayos ang sistema, malinaw ang direksyon, at tapat ang paglilingkod, ramdam ito ng mamamayan. Ito'y mga halimbawang pinakita ng mga naunang leader sa atin at maswerte tayong nasa piling natin ngayon ang dalawang leader na nagpakita nito. Congressman Jimmy Fresnedi at dating Congressman, dating Mayor Toting Bunye. Kapag pinunganahan ng katotohanan ang ating ginagawa, doon nabubuo ang tiwala ng tao. Truth builds trust. Kaya ngayong araw, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang mga parangal, pinagdiriwang natin ang mga taong nasa likod ng mga ito. Pinagdiriwang natin ang karakter, ang disiplina at ang integridad na isinasabuhay ng ating mga opisina at ng ating mga outstanding employees. Nagpapasalamat din tayo sa active participation ng mga homeowners association sa pamanang nakaka-proud. Congratulations nga pala ulit sa mga nanalo. Palakpakan po natin sila. Mula sa labas, maaring mukhang ordinaryo ang ginagawa natin araw-araw. May mga kliyente tayo sa opisina, may mga dokumentong inaayos, may tawag na sinasagot. Pero ang totoo, sa mga ordinaryong araw na ito, nabubuo ang isang pambihirang lungsod. Sa bawat frontliner na dumarating ng maaga, sa bawat kawani na hindi nagmamadali umuwi kahit pagod na, at sa bawat empleyado ang pinipiling gawin ang tama kahit walang nakakakita, unti-unti nating binubuo ang Muntinlupa na mapagkakatiwalaan. Ang kaunlaran ay hindi laging dramatic. Madalas ito ay tahimik, tuloy-tuloy at malasakit. Ang tunay na bayani ng lungsod ay hindi laging nasa entablado. Ito'y nasa opisina, nasa barangay, nasa kalsada, nasa health center o nasa paaralan. Mga taong tinitignan ang serbisyo hindi lamang bilang trabaho, kundi bilang tawag, calling. Calling na maglingkod ng tapat, magtrabaho ng mahusay, at mag-iwan ng positibong marka sa buhay ng iba. Kaya naman, may good news tayo. Alam kong inihintay nyo ito. Pinag-uusapan natin ang pasasalamat bilang pagsasalamat sa ating mga city government workers at batay sa pahintulot ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Pahintulot, hindi kautusan. Ha? At ayon sa kakayahan ng ating local government unit, ang pamahalaang lungsod ay magbibigay ng service recognition incentive at gratuity pay. Bagaman medyo masikip ang ating budget, ginawan natin ng paraan para maipagkaloob pa rin sa masisipag at qualified nating empleyado ang Service Recognition Incentive or SRI na 15,000 pesos para sa casual and permanent employees. Siyempre, para sa qualified contract of service at job order personnel, mayroong gratuity pay na 5,000 pesos.
But wait, there's more. Meron pang productivity enhancement incentive na 5,000 pesos para sa qualified casual, ang permanent employee and permanent employees batay sa Executive Order 201 Series of 2016. Mas mataas pa yan sa natanggap natin last year. Siyempre nga lang, meron ding guidelines, kaya for any questions, huwag mag-hesitate na magtanong sa HR. Deserve nyo yan para for all the hard work. At sabi ko nga kanina, tanggapin natin ito with a grateful heart. Para sa mga nainip mula nung magpalabas ang Pangulo ng authorization noong December 11, humihingi ako ng paumanhin na ngayong December 19 lang tayo nag-announce ng release. Siyempre, tinitingnan pa natin ang availability of funds at dumaan pa sa proseso ng pag-prepare ng release. Balita ko, may nagparating pa ng reklamo sa 888. Ganun pa man, may reklamo o wala, sinimulan naman na agad ang paghahanda ng pag-release sa paraan na masinop at maingat dahil obligasyon natin ang tamang pamamahala ng kaban ng bayan. Pinasasalamatan ko ang ating sangguniang panglungsod na maagap ang pagkilos para mapagpatibay ang release ng mga incentives na ito. Nagpatawag pa sila ng special session para matiyak na may papamahagi ang incentives as soon as possible. Maraming salamat po, dear councilors. Nababagay din ito sa tema natin ngayong taon na katapatan at kahusayan para sa maunlad na kinabukasan. Mga values na dapat araw-araw nating isinasabuhay. Katapatan sa bawat desisyong may epekto sa kapwa at kahusayan sa bawat serbisyong binibigay kahit walang palakpakan at kahit walang kamera. Sa inyo natin nakikita na may saysay pa rin ang pagiging tapat, may halaga pa rin ang paggawa ng tama, at ang tunay na inspirasyon ay hindi laging maingay. Madalas ito ay tahimik ngunit matatag. At kung may iiwan tayong mensahe sa mga susunod na henerasyon, sana ito yon. Na sa Muntinlupa, pinipili pa rin ang tama kahit mahirap. Na ang serbisyo ay hindi minamadali kundi pinaghuhusayan. At na ang tiwala ng mamamayan ay pinagpapahalagan, hindi sinasayang. Kung kaya't bago tayo magtapos, inaanyayahan ko ang bawat isa, mga lingkod bayan at mamamayan, na dalhin ang panatang ito sa ating araw-araw na gawain. Ginugunita natin ang mga mahalagang kaganapan sa ating 108 taong kasaysayan, at pinasasalamatan natin ang mga nakaraang pinuno at mamamayan na may ambag sa kaunlarang ating tinatamasa ngayon. Kundi dahil sa kanilang mga tagumpay, sakripisyo at aral, hindi makakamit ng Muntinlupa ang kanyang tanyag na katayuan ngayon na kinikilala hindi lang dito sa ating bansa kundi kahit sa ibayong dagat. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay kung may pagpapatuloy ba natin ang kaunlaran na ito. Tayo ba ay magbibigay ng ating ambag at magtutulungan para sa ikabubuti ng lungsod, o tayo ba ay manghahatak pababa ng iba para maiangat ang sarili para sa pansariling kapakanan? Sa aking palagay, higit na nakakarami ang nagnanais na maisulong ang kaunlaran ng Muntinlupa at kapakanan ng mga Muntinlupenyo, kaya't buo ang kumpiyansa ko
na magpapatuloy ang pagsulong ng ating mahal na lungsod sa susunod na 100 taon. Sa Muntinlupa, pipiliin natin ang katotohanan kahit mahirap. Papahalagahan natin ang tiwala ng mamamayan at maglilingkod tayo ng may katapatan at kahusayan araw-araw. By choosing truth, doing our work well, and being serious in our shared responsibility, we continue to build a city worthy of the future we dream of. Ito ang Muntinlupa, matatag at patuloy na umaangat. Maraming salamat po. Happy anniversary sa ating lahat at mabuhay ang Muntinlupa. God bless us all. Isang malakas na palakpakan para kay Mayor Rufy Biazon! Maraming salamat po, Mayor! Mga kababayan, ang ika-108 taon ng Muntinlupa ay patunay na kapag may katapatan at kahusayan, walang imposible. Siyempre mula sa komunidad hanggang sa pamahalaan, bawat isa sa atin ay bahagi ng pagunlad ng lungsod. Kaya't ipagmalaki natin ang Muntinlupa at patuloy na magtagumpay at umunlad. Ako po si Aya Dancel Parfan. At ako naman po si Albert Sembrero sa 108 taon ng katapatan at kahusayan ng Muntinlupa, ang bawat Muntinlupeño, ang puso ng tunay na progreso. Happy 108th Founding Anniversary, Muntinlupa! Mabuhay ang lahat ng Muntinlupeño! Lakas, talino at buhay, tatak Photo Muntinlupeño. opportunity. Sipag, galing at husay. Magpunta, alam mong hindi ka nag-iisa. Tapat sa isip, salita at gawa. Ibang-iba pag taga-rito ka. Tignan mo para maniwala. Ganyan kami dito sa Muntinlupa. Lakas, talino at buhay, tatak Muntinlupeño. Sipag, galing at husay, yan ang Muntinlupeño. Sama-sama tayong lahat, sabay-sabay, tuloy-tuloy lang ang pagangat. Yan ang Muntinlupeño, talagang nakaka-proud. Sukat, Buli, Ayala, Alabang, Kupang, Alabang, Bayanan, Utatan, Poblasyon, Tunasan, talagang nakaka-proud. Sukat, Buli, Ayala, Alabang, Kupang, Alabang, Bayanan, Utatan, Poblasyon, Tunasan, talagang nakaka-proud. Nakaka-proud. Lakas, talino at buhay, tatak Muntinlupeño.